hindi Coach Oli, bakit parang ang saya-saya mo? Masaya ako. Magto 2 years na. At tama, di ba? Ito ika 2 years na DepEd Secretary si Wala BP pa. Sara. Sa 30 Magto pa. 2 years. Magto 2 years pa lang. Oh. Tapos nag-resign. Palakpakan. Palakpakan. Masaya tayo, masaya. Hindi, kaya masaya si Coach Oli dahil yan talaga yung consistent na naging nananawagan. Dito Oo, talaga diba? sa show natin. BP Sara, Resign. Kinantahan pa niyan si BP. Hindi nga resign eh. Oo. Hinihingan niya lagi ng action. Action. So, ibig sabihin, ito pala kasama to ng mga nagrarally doon sa Liwasang Bonifacio na mag-resign si BP. Gusto mo mag-resign si BP. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Ano ko, bangag? Oh, wait. Total na tanong mo yan. So, ibig sabihin, successful yung nilangaw nila na ano. Ganun tumira, brother. Ganun tumira. Nagpapabugbog muna sa una. Pero sila pala panalo, di ba? Mantaki mo, walang pumunta ron ha. Pero kapag-resign nila si Ganda na sinabi mo. Ganyan pala pag nilangaw. Oy, dapat yung maisog langawin para mag-resign na yung mga praning dyan. Anyway, doon sa mga nagrarally-rally, hindi na kayo mapapagod. Kaya lang, ang problema natin dito ay wala na kayo mahukuling batata ng budget sa mga rally-rally. Wala na silang topic. Kasi yung topic nila na yan, tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy yan. Pagka, Sara resign! Sara resign! Uy. Kaya nga alam, mga medyo, wala atang mga utang to eh. Number 1, leader. Rating napakataas, pinagre-resign nyo. Naku po, ano ba kayo, nag-iisip ba talaga kayo? Siya ang pinakamaganda ang trust rating Trust na cabinet secretary. Pero ngayon siya ay nag-resign na pero mananatili siya sa kanyang Pwesto bilang isang vice president, pangalawang presidente ng Pilipinas. Coach Oli, sa tingin mo, sinasabi nila siya na daw ang bagong leader ng oposisyon. Sa tingin mo, magkakatotoo kaya yung kanilang assessment? Sana nga kasi yan lang talaga ang pag naglinya, tapos na. At ang ganda-ganda ni BP Sara, pwede ba natin i-close up? Uy, grabe. Tingnan ko kasi may pinapakalat eh. O kung ano-ano pinapakalat tungkol dyan. Bakit? May sa liig, ano? Yung mga bangag. Sabi, daw yan, kiss mark daw. May kiss mark bang ganyan? Mahaba? Grabe sila, pati personal. Baka ahas yung kumisa kanya, mahaba eh. Ahas. Ang Kiss ganda-ganda mark nga daw eh. Hindi natin alam kung ano. Pero nung nakaraan, nung birthday niya, binati siya ng kanyang kapatid na si Pulong. Pinadalan siya ng cake. May patch na yan eh. Meron na. So may patch na yan. Kumbaga, tapos nung Independence Day, na din yan eh. Pagaling na yan eh. Pero marami pa siyang mga something sa paligid. Pinapalaki nga nung mga bangag. Okay. Wala silang masilip na mali sa tao kundi yung sugat niya. Personal. Wala silang maisip. Kaya na kung ano-anong issue na lang ang kanilang ibinabato. But anyway, bago man lang matapos ang pagiging DepEd Secretary ni BP Sara Duterte, ay comment natin si BP Sara dahil, with all due respect sa mga naging DepEd Secretary from the past, ito kasi yung panahon na mula na akong magkaisip, ito lang yung panahon na naalaman ko na napakataas ng rating ng Department of Education and at the same time, yung secretary. Di ba? Yun ang pagkakaalam ko. The past, hindi ko masyadong marinig itong Department of Education. Pero ngayon, sa pamumuno ni BP Sara Duterte, nagkaroon ng karangalan itong Department of Education, di ba? At saka bittersweet ito para sa atin. Sweet kasi sa wakas, mukhang nakikita natin na si Inday ready na. Ready nang sumaba kasi nanahimik yan for 2 years eh. Naging obedient siya. At pinanindigan niya yung unit team for 2 years. Pero bitter ito or masama ito para sa mga estudyante at saka guro. Pangit na nawalan ka ng isang magaling na leader. So malungkot ito para sa marami akong mga followers na mga may anak na guro, mga guro. Kanina sa ating live stream, sinasabi nila na nakakadismaya kasi nga mahal nila si Inday Sara at ang ganda ng programa ni Inday Sara eh. Pero sa pag-alis kaya ni Inday Sara sa Department of Education, babalik na naman kaya yung maraming mga palamuti sa mga classroom kasi siya nagpatanggal niyan eh. Pinatanggal niya yung mga palamuti. Kaya kailangan, yung tungkol lang dito, wala nang ibang mga visuals yan. Tsaka hindi lang po siya sa DepEd na nag-resign. Pati sa NTF-ELCAC.
Correct, as a vice chairman ng NTF-ELCAC. Pero anyway, alam niyo ba kung sino na ang gustong ipalit sa kanya? Sino? Yung mga nasa pwede ba yung sabihin? Mga Di nasa umano. di umano. Itong mga nasa Makabayan Black. Nako! Ang ipapalit. Mabigat yan. Anak ng to. Mabigat Ang talino yan. nyo. Nabuang na talaga tong gobyerno natin. Kasi pagka nagkatotoo yan, ewan ko sinong source mo dyan, baka si Mike Abby naman ng source mo dyan, fake news yun. Alam mo naman, pagka mga ganyan, yung mga source natin, di naman tayo basta-basta nagsasalita ng... Si Castro, ipalit nyo dyan. Yun lang dinig-dinig natin, di umano. Pero dito natin narinig yan, dyan sa may 7-Eleven. Oo. Matindi yan. Hindi, tsaka palagay ko, pati itong sa Department of Education, baka ipalit na nila dyan si Lenny Robredo dahil alam naman natin. Hindi, ito nga, yung Department of Education daw. Ah, okay. Hindi yung sa NTF-ELCAC kasi Hindi. NTF. malalaglag ako sa silya kung ilalagay mo Hindi sa yun. NTF-ELCAC. Oo. Hindi, parehas. Ay, isipin mo. Estudyante, DepEd, estudyante yan. O baka, alam mo man naman may nagkakaso dyan. Oo. Di ba may kaso dyan nangingidlap? Meron. May kaso yun, may kaso. Mismo. Natumbok mo. Yun na yun. Pero hindi pa naman napapatunayan. Pero, bakit naman yan ang ilalagay? Tingnan natin. Pero maganda. Panoorin natin tong balita na to. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senador ang ginawang pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at co-Vice Chairperson ng NTF-ELCAC ngayong araw. Si Troy Gomez sa report. Ikinagulat ni Senator Wing Gatchalian ang pagbibitiw ni VP Sara bilang kalihim ng Department of Education dahil wala naman siyang nakikitang problema sa DepEd. Ani Senator Win, bilang chairman ng Committee on Basic Education sa Senado, ay madalas niyang katrabaho ang DepEd sa pagsusulong ng iba't ibang programa at pulisiya para mapaghusay pa ang antas ng edukasyon sa bansa. Ang pagbibitiw ni VP Sara sa DepEd ay hindi naman maiiwasan para kay Senate President Francis Chis Escudero. Ayon sa Pangulo ng Senado, naging mas malinaw ito nang simulan ng atakihin ng pamilya ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos at dahil sa pananahimik na rin niya sa ilang issues tulad ng West Philippine Sea, Bagong Pilipinas Hymn at iba pa. Naniniwala naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na pinag-isipan ng mabuti ni VP Sara ang kanyang pagbibitiw. Bagamat di nagbigay ng reaksyon sa naging pagbibitiw ni VP Sara ay nananawagan naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Pangulong Bongbong Marcos na agad nang magtalaga ng bagong kalihim ng DepEd. Ayon kay Coco, ang papalit kay VP Sara ay dapat matagal nang nagtatrabaho sa parehong departamento at dapat ay pamilyar na sa trabaho at problema sa sektor ng edukasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Alright. Yan. Believe Ako, ako. pero excited ako dito sa bisita natin. Maraming ipapaliwanag. Paborito ko to kasi pagkausap ko to, ang dami kong natututunan dito Ay, sa syempre. taong to. Veterano yan Ilang eh. presidente na ang natunghayan yan ng ating guest ngayong araw. Kaya nararapat lamang na siya talaga makausap natin. Oo. Bago natin ipakilala, tanong nyo yung mga gusto nyong itanong Yes. sa kanya. Ha? Of course. Ayan. Pakilala na natin, Sir Jason sa political commentator. Lahat-lahat na po, veteran journalist, Journalist. etc. Magandang gabi po, Sir. Sir Jay Sonsa, magandang gabi po, Sir Jay. Sir Jay, 2 days before. Ang nagalang dalawa, kompleto na kayo eh. 2 days before, Sir Jay. Before SONA, ang kanyang last day. Effectivity Nako, ng kanyang resignation. Well, number one, isa siguro dapat nating mapuna kagad para doon sa ibang mga nanunungkulan sa gobyerno. Si Attorney Carpio, no? Si Inday Sara Duterte Carpio, ay talagang abogado, nasunod sa batas. Sa batas kasi, importante na bibigyan mo ng at least minimum of 15 days to 30 days na palugit bago ka mag-resign para magkaroon ng transition, may turnover mo ng maayos. So doon pa lang, isa na itong magandang halimbawa para doon sa mahigit na halos 2 milyon na government employees. Kahit sa private sector, dapat ganun eh. Unless of course, merong higpit na dahilan para mag-tender ka ng irrevocable resignation ng nagmamadali, no? But otherwise, even irrevocable resignation,
kailangan mo pa rin at least 30 days. So, ang balita ko ay tinanggap ito ng Pangulo kung pakikinggan natin o paniniwalaan natin yung mga balita mula sa Presidential Communications Office. Sa akin, hindi siya shocking. In fact, to some political pundits, this is long overdue. No? Matagal na dapat nangyari. Pero alam mo, siguro iniisip niya na unang-una meron silang program of works, no? Meron silang mga sinusunod na programa na gusto ipatupad sana sa Department of Education, kaya siguro naantala yung kanyang pagbibitiw. Expected na yan, but dapat malaman. Kasi ang hirap, pagka marami kang gustong sabihin, but you have to remain as a team player, hindi mo masabi, no? If these are positive criticism, pero alam mo na mahuhulog lang sa mga tengang bingi, useless, no? Kaya siguro, dumating na sa punto na kinakailangan na niyan talagang bitawan yung kanyang posisyon na ibinigay sa kanya ng Presidente bilang Secretary of Education at saka Vice Chair ng NTF-ELCAC. Okay. Yun sir, unang tanong, personal question, okay lang po ba? Sige po, sige po. Tungkol dito sa Davao at itong statement ni VP Sara, kayo po, natutuwa po ba kayo at sa tingin ninyo pati yung mga taga Davao diyan sa ginawa na statement o pag-resign ni VP Sara? Lahat ng makausap ko simula pa kaninang tanghali, no? Sa Bisaya nalipay, no? Natutuwa kasi nga unang-una kung hindi nga lang kahit anong panahon ni Mr. President, ni Mayor Duterte, ni Mayor Digong, ayaw sanang ipahiram, no? Kasi nga wala naman kaming problema rito, eh. Maayos ang takbo ng aming pamayanan, ng aming lipunan sa pamumuno ng mga Duterte, no? Magmula kay Mayor Digong, kay Mayor Sara, at ngayon kay Mayor Baste. So, lamang, kasi hindi naman kami madamot, kaya katulad ng kay Presidente Digong, kinailangan siya ng bansa. So, natuwa naman kami na maayos naman niyang nagampanan yung kanyang pagiging Pangulo. Ganito rin kay Vice President anong tawag ito, Inday, na sa tingin namin ay mas lalo niyang mapaglilingkuran na hindi lamang ang mamamayan ng Davao at Mindanao, kundi buong Pilipinas bilang pangalawang Pangulo, no? Kasi meron din namang mga program na gusto niya ipatubad at bagamat limited maybe, no, yung kanyang resources, but at least gagampanan niya yan sa abot ng kanyang makakayanan bilang halal, no? Katunayan, siguro hindi naman kalabisan sabihin na nitong pinakahuling survey ng Pulse Asia, despite, no, itong mga ugong, yung paninira, yung kung ano-anong ginagawa sa pagkatao ng ating pangalawang Pangulo, she remained to be on top, no? In fact, ang kanyang popularity and trust rating, kung ilalabas lang, ay kalahati lang ang nakuha ng Presidente doon sa nakuha ng Vice Presidente. Kasi nilabas siya tapos pinull out lahat, eh. It only lasted for a few number of hours. Hindi ko alam kung anong ginawa nila ng administrasyon, no, ng Reyneng Marcos na pakikipag ayos siguro sa Facebook, no, na nawala lahat yung nakapost. I think in that survey, if I'm not mistaken, she got 37 and Mr. Marcos got only 14 or 15. The rest talagang mababa. So, ganun siya kamahal ng tao, ganun siya pinagkakatiwalaan. So, kung ano man ang mga hakbang na kanyang gagawin para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino, I think the people of the Philippines
the greater majority, of course, will rally behind the Vice President. Okay, Sir Jay, pangalawang katanungan po. Mula kay Master Ay, Judea. Master Judea, kumusta ka? Ayos lang po, sir. Magandang gabi po sa inyo. So, Oo. ang tanong ko po, sir, nabanggit nyo na si VP Sara ay laging nagna-number 1 sa mga ratings po. Ano? So, sa kabila po nitong mga ratings na natatanggap niya bilang DepEd Secretary at anang DepEd mismo, ano po kaya ang nag-udyok kay VP Sara para bitawan niya ang mga posisyon na ito, at ano kaya ang mga susunod na mangyayari sa tingin nyo bilang isang veteranong broadcaster? From a familial and personal reason, I think obvious Number one, ginigipit yung tatay niya. Number two, ginigipit yung kapatid niya. Unang ginipit yung tatay niya, sumunod yung kapatid niyang nakakatanda. Pagkatapos, yung bunsong kapatid niya. Kung ikaw, siguro normal, natural sa isang tao na hindi ka matutuwa. Bagkus ikaw ay, kung hindi ka man maiinis, ikay mayayamot o kaya manggigigil. No? Pero despite that, makikita mo ang demeanor ng pangalawang pangulo, hindi siya naagaw ng kupita ng champagne, hindi siya nanlalaki ng mata, at hindi niya pinatatanggal ang lahat ng empleyado ng PTV4. Correct. Di ba? Naku, napalitaan nga natin dyan. Yun. Sir Jay, Diba? Sa personal yun. But on a more, anong tawag nito, mas malawak na, anong pangalan yan, usapin, number one, she's not getting the support of the administration. Number one, sinuportahan kunyari siya ng 125 million na pera ng Office of the President, and yet, it was the same Office of the President who provided all the documents to pin her down on an allegation which is not true, no? Na, anong tawag nito, na nilusta yung pera, yung intelligence fund, o kaya naging doon sa mga bobo na hindi nakakaintindi sa government accounting and auditing procedure, sinabi nila, how dare na in 11 days na ubus yung pera? Tangat kalahati sila. Hindi nila alam na pagka may programa ka, bago matapos ang taon, kinakailangan i-obligate mo, para lang sa ganon, kahit talumpas na sa taon, magagamit mo pa yung pera para makapaglingkod ka sa bayan. Hindi na naintindihan yun because they don't know any better so far as government accounting and auditing procedure is concerned. Ang katotohanan niyan, kung magbabasa ka sa report ng COA, walang mali. Pero diniinsya ng Kongreso, yung mga kaalyado ng Presidente sa Kongreso, at ang nagbigay ng mga dokumento ay Office of the President through the Executive Secretary. Saan ka nakakita ng gano'n? So, to me, that's stab in the back. No? Which is unheard of, no? Kung team player ang gusto mong team player. Pangalawa, saan ka nakakita? Gusto nila bigyan ng priority na hindi maging mangmang ang Pilipino. Gumawa ng magandang programa ang DepEd, anong support ang binigyan nila? Puro token. Ang kailangan mo ng administrative support in terms of providing anong tawag nito, alleviation doon sa mga teachers, para makakakuha ka ng mga non-teaching positions, you need at least no less than 15,000 minimum or 30,000 non-teaching positions sa DepEd, which they requested. Ang binigay ng present dispensation, 5,000 or 2,500. Yun lang approved ng DBM. So, pag ni-spread out mo yan sa practically 90 provinces and almost 2,000 municipalities, that's one clerk for every municipality to attend to the needs of several hundred teachers in one locality. So, sa Bisaya, tawag nila dyan, takaw. Mababaw yung ano. So, if I'm not getting the support at nagpapakamatay ako para makapaglingkod sa bayan, maglagay na lang kayo ng iba. Probably, she can make more miracles than I can, no? Even if I am well-intended, may maganda yung mga programa, lahat. No?
Kaya ako alam ito kasi, alam mo, dati rin akong teacher, kaya ang laking kaluan sana nung na makapagbakasyon ng 30 days yung mga maestro, kasi may mga gagawa na nung kanilang mga reportings. Pero yun nga, anong kausap ko, SMNI si Yusek Hope, Goddess Hope, yun lang na-approve. I think anywhere between 2,500 to 5,000 only. So, isip ko, token. Marami pang Kaya, hindi ko masisisi. Kasi nga, ang problema dyan, they expect, binibigyan nila ng malaking expectations, binapabigat nila yung trabaho, and yet, it's not the kind of support na, anong pangalan nito. At saka, nakikita mo nga inagaw na lahat yung pati, nakita nila, maganda yung programa ng Office of the Vice President. Ginaya ng Office of the Speaker, na hindi naman dapat lawmaking ang trabaho. Ito po, sir. Ayuda sa tao, pera sa bulsa. Ang nangyari. Marami nang pangyayari diyan. Kunyari ayuda, pero mahigit sa kalahati na ibubulsa. Ang problema, walang ayuda bulsa, no? in terms of audit and post-audit post-data, kasi ang kailangan lang certification. Di ba nangyari yun sa Tawi-Tawi. Ngayon dito sa Davao, ganun, no? They said, ngayon nahiya na sila, hindi na nag-press release yung PCO kung ilang daang milyon ang ginastos sa pagpunta ni BBM dito sa Davao area, Davao del Sur, Davao del Norte, no? Magkano ginastos dun sa concert na inulan at binaha. Wala na sila nilalabas kasi nabiso na yung kalokohan nila sa Mindoro, nabiso na yung kalokohan nila sa Tawi-Tawi, nagpe-press release sila, gumastos kami ng 700 million, siyempre, hindi naman bubo yung mga mayors, yung mga kapitan. Kinuwenta nila, if you only gave so much, to so many numbers of recipients, ang ginastos mo lang nasa less than 300 million, nasaan napunta yung 400 million? Ito po, Sir Jamie, gusto po kasi magtanong dito, no? Pero bukod dyan, may iba po tayo ng topic. Konti lang naman kasi posibleng may connection Ano po masasabi nyo doon sa mabigat na binitawan ni Mayor Baste? At ito po ba ay may connection din doon ngayon sa pagre-resign ni VP Sara as DepEd Secretary? Duktong ko na rin po ito, tanong ng isa sa mga viewers natin na si Jack Colin. Pakitanong po kay Sir Jay Sonsa kung ito na kaya ang last SONA ni PBBM? Kung aabutan to siya. Sir Jay? Yes, sir. Yes, ano po yung... Hello? Nawalan po ng signal? Kung aabutan pa siya, sa laso na baka yan ang huli. Grabe, no? Lang medyo matmalaman yung Kasi tingnan mo bakit ko nasabi yan? Hindi naman ako ayaw kong pag-isipan nga ng masama Kasi presidente natin yan, kahit whether you like it or don't, sabi nga ni Jimmy Santos, no? He's the sitting president. However, tingnan nyo ang tapang niya sa Singapore. Di ba? Sabi niya, if a Filipino, even if they are civilian fishermen, pag yan na nasagtan sa karagatan ng South China Seas, that would be a declaration of hostilities. Di ba? We will cross the Rubicon if they will have crossed the Rubicon. Ano nangyari? Less than 40 hours ago. Di ba? May nangyari dyan sa Sinakyan yung niransak yung mga barko na inarkila ng Philippine Navy. Di ba? Pagkatapos sinakyan yung rubber boat, inagaw yung mga baril ng mga sundalo natin, ng mga Navy. Nasaktan yung 8, ang isa naputulan pa ng Ano ngayon? Dumanak na dugo sa karagatan delikado Ano yan. nito? Ma-activate na ba? Kung talagang if we will stand by what he said in Singapore, Diyos ko, isipin mo talaga magkakagera na. Pero,
Dalawa lang ang choice mo riyan. Either you really declare war as nag-war footing ka na ng mga ilang buwan eh. You know? Or, wala namang masama eh. Alam mo, kasabihan nga, pag tinatanggap mo yung kamalian mo, that's healthy, no? No, kung tatanggapin niyang mali na talaga at makikipag-ayos siya for the benefit of the fisher folks of Zambales, Pangasinan, Ilocos, para maging matiwasay na. Kasi sila rin nagsabi, di ba, for 6 years nandiyan si Mr. Duterte, matiwasay silang nakakapangisda sa Kalburo, di ba? Opo. So, kaya ako sinasabing kung aabutan pa, kasi paano kung anong tawag nito? Yung kakataratitan ni Jay Tariela at saka pagtatabang-tapangan ni anong tawag nito? Browner. Ng ating DND Secretary, no? At saka, si Powell talagang expected yan dahil tarantadong Amerikano yun, nakapag-asawa pa ng Pinay eh. Ito yung kinakabahan ako, more importantly, because isang ano lang yan, isang pagkakamali. While ako naniniwala na kung Amerika at saka China, hindi magigira yan. Umamin na yung Pentagon eh. Umarap na sila sa Congress, US Congress, sinabi na nila, we cannot afford an armed confrontation with a peer superpower like China. So, America will never go to war with, isusubo ang Pilipinas. Ngayon, ito si Presidente Marcos. Sir Jay, yes, Boss Dada po. Meron akong tanong. Kasi, kung meron ditong nakakakilala sa mga Duterte, ikaw yun. Dahil ikaw din po ay taga Davao. Naging mayor mo parehas yan eh. Si Mayor Duterte, PRRD, tapos si Inday Sara. Ngayon, si Basti Duterte. Marami yatang minamaliit ang kakayanan ni Madam Inday Sara eh. Kasi si PRD na nagsabi na ito si Inday Sara ay mas mahigpit at mas malupit kesa sa kanya. So ano ba ang dapat na ikatakot? Ano ang dapat ikatakot ng mga tao? Ano ang dapat ikatakot at i-expect ng mga kalaban ng mga tiwali? Boss Dada, walang dapat ikatakot. Manapa, siguro dapat ipagpasalamat nangyari ito. Because now somebody can really tell us, no, tayong mamamayan, tayong taxpayers, kung ano ba talaga ang kalagayan ng ating gobyerno, ng ating pamayanan, no? Kaya pa ba, no? O sa perdisyon tayo dadalhin ito? Eh kung nandyan si Vice, si Inday Sara, at least we can probably get an option. Saan, pababayaan ba natin ito? At least we can now tell, Madam Vice President, total, ikaw ang most trusted by the Filipino people. Please lead us and we will follow the way. Di ba? Show us the way, we will follow. Yan ang positive side ng pangyayaring ito. Kasi wala pa naman tayong karanasan in the last almost 2 years na dinala tayo ni Vice President Sara sa anumang kapahamakan, no? O banta ng kapahamakan. Dito sa kasalukuyang namumuno, maraming beses na tayong kamuntik-muntikan eh. Di ba? Sir Jay, may question pa ako tungkol dito sa DepEd, ano? Kasi maraming, alam naman natin na napakaganda ng ginawa ni Inday Sara. Galing po tayo sa pandemic, tapos naiayos niya nailatag niya ng maayos yung sistema diyan sa Department of Education. Napakaganda nun. Ang problema, marami pong mga guro ngayon ang nalulungkot dahil dito sa pagbibitaw ni Inday Sara. Ang aking tanong, Sir Jay, mas makakabuti po ba sa DepEd yung pagbibitaw ni Inday or hindi? Kasi si Inday, alam naman natin yung budget niya, sinisikil na eh. Alam mo, hindi lang teachers ang nalulungkot. Nalulungkot pati mga leaders ng mga learners. Ang tawag sa nung panahon natin, pupils ang tawag di ba? Ngayon, learners na ang tawag. Sila'y nalulungkot kasi hindi alam ng marami, katuwang ng mga teachers,
katuwang ng mga opisyal ng DepEd, itong mga leaders, student leaders, especially sa senior grade, no? In formulating policies. And in fact, on July 3, all the student leaders, no, and teachers and officers of DepEd are meeting in Cebu for a week-long, anong tawag nito, brainstorming kung ano pang magandang gawin, no? Hindi ko lang alam kung anong impact nitong, because they were so inspired by the Vice President. Ako naman, hindi ko, depende kung sino ipapalit. Kung ipapalit mas magaling kay Vice President, well and good. Pero kung ipapalit, si Larry Gadon o kaya si Francisca, ano pangalan nung Castro. yung charge ng kidnapping? Castro. Oo. Pag yun ang mga pinalit, goodbye DepEd. Sir Jay, yun nga po yun nga po ang bali-balita, no, na ipapalit daw yung France or si Raul Manuel. Sa tingin nyo, sa iniwan na rating o grado ni VP Sara dito sa Department of Education, ano kaya mangyayari nito pag itong dalawa kung alin man sa dalawang ito ang ipapalit? Sabi nitong commenter, baka sa bundok na classroom yan. Gulo, Chuck. Gulo. Oo. I don't think ito hindi na biro, ano. I don't think the country will allow that. Okay. No? Sana. I don't think the country will allow that. Isa pong I am tumutunog. sure, Isang I am tumutunog sure si yung mga ano. nanonood sa inyo ay hindi papayagan na mangyari yan. Mhm. Maaaring pinagbigyan natin na nakikipag-collaboration si Speaker Romualdez sa mga, anong tawag nito, mga kampon ni Joma Sison. Mhm. No? Si Joma Sison mismo nagsabi, itong sila Franz Castro, itong sila Brosas, at saka yan si TikTok, ang pangalan yan, si Manuel. Raul Manuel. Si Katok. Ano Ay, yun? Katok. No? TikTok pala. Katok. TikTok, yung babakla-bakla na nagti-TikTok. Hindi ba bakla yun, Sir Jay? Parang bakla ata eh. Galit ka sa bakla. No? Hindi ako Hindi. galit sa bakla. Hindi. Pero Sir Jay, isa ring tumutunog, si Lenny Robredo. Sa tingin po ninyo, magiging okay kaya? Si Lenny abogado no? Pumasa rin sa baryan, sa tiyaga niya, no? Paulit-ulit niya kuhaan, pumasa rin. Sa pool. Ayun nga, kailangan may tiyaga. Pag estudyante ka, kailangan matyaga ka eh. Totoo talaga, pagka may tiyaga, Oo. may nilaga, ano? No pun intended. Dahil si M. Recto, 2 beses din yan kumuha ng bar exams Okay. Pero, I don't want to pass judgment on Lenny, no? Kasi, kung yan abogada, Nanay. nanay, may puso rin yan sa pero Lutang. ano tawag nito, kung gusto niya, no? Hindi ko lang alam kung gusto niya yung trabahong yan, no? Naku po. Pero ang dami, alam mo kung gusto mo talaga ng maayos na pamamalakad sa DepEd, kung talaga magandang intensyon ni Presidente Marcos, kumuha siya sa those who rose from the ranks. Yung mga talagang bating sa academy, no? Mga qualified yan, highly qualified, may mga doctorate degrees yung mga yan, matagal ang experience sila, both elementary and high school, no? Marami kung talagang magandang intensyon. Naku, napaka... Kasi iba yung from the Tindi ranks, naman at yan. least alam niya na lahat, hindi mo na iti-train Kasi pag kumuha ka ng bago ngayon, pagkatapos, mga 2 taon, pag-aaralan pa niya yan, wala na. Mauubos lang yung panahon, sir, sa pag-aaral, Sir Jay, Pero no? nagkataon, ang ganda ng timing, Sir Jay, no? Kasi ngayong araw na to, yung kanyang panunumpa noong 2022. And ngayon ding araw na to, doon siya nag-resign. Kaya ano ba to, nagkataon lang Alam kaya mo, ito? Planado magaling talaga. Yung, magaling sa timing.
Kalkuladong kalkulado. Sa tingin ninyo, Sir Jay, sa tingin po ba ninyo, kasi nakikita natin yung pattern, uulanin kaya ng mga kaso ito si Madam BP? Oh, well, alam mo, kahit na walang kaso yan, kung talagang may masamang balak yung mga kaalyado ni Presidente Marcos, gagawan ng kaso yan eh. Oo. So, nasa sa atin yan, tayong mga mamamayan na nakakaunawa whether we will allow that or not. Now, kung tayo magpapatuloy na kimi o anong tawag yan, walang pakialam, baka magtagumpay sila. No? Okay. Sir Jay. Pan, Oo. opo. Dahil kapos na po tayo sa oras, meron po ba kayong last message, lalo na doon sa mga napapraning sa pag-resign ngayon ni VP Sara? Balita ko, nag-brainstorming daw sila kahit wala daw silang brain. Anong brainstorming walang brain? Storming na lang. Storming lang. Okay, sige. Storming na Alam mo, lang. let us just hope na ako, ang dasal ko lang ay sana sa ikabubuti ng bansa ang ibubunga nitong pangyayaring ito because naharap tayo sa panahon ng kadiliman eh. Nandiyan yung banta ng gera, nandiyan yung banta, hindi na banta, nandiyan yung kalagayan nating gutom. Ha? Ang mga magsasaka, napabayaan. Ang mga mangingisda, lalo na, napabayaan. Alam mo, hindi ito when you allocate 800 billion for ayuda na wala kang accountability because it is simply pinadaan sa Kongreso para na sa ganun certification lang ang kailangan. To me, sa perdisyon tayo papunta eh. Pag hindi tayo naging mapagmatsyag at nakialam sa pangyayaring ito. Sir Jay, supposedly, interviewin dapat namin si Doc Lorraine Badoy. So, since hindi po siya nakapag-confirm, siguro sa inyo na rin namin itatanong itong regarding dito sa Opo. NTF-ELCAC. So, ano sa tingin niyo po ang magiging resulta nito, effect nito sa pagre-resign ni VP Sara dyan as a Vice Chairman of NTF-ELCAC? Ngayon, dahil nagmukha na sunod-sunuran sila, yung mga sila Mr. Anyo, at yung iba pa dyan, pati si Joel Malaya na katapang na reporter yan nung araw, dyan reporter pa siya nung taga-Pasay pa siya. Ang mangyayari dyan, imbis na anong tawag ito, nalalanta na yung mga dahon ng pagiging magsik ng mga terorista, baka mabuhayan sila ng loob. Kasi wala na silang kalaban eh. Wala na sila Lorraine Badoy, wala na yung una. Tapos yung kaisa-isang poste na sumasagka sa anumang tangka na buhayin, resuscitate muli itong Communist Terrorist Group na CPP-NPA nag-resign pa. Yan ang hamon ngayon doon sa may iwan. Kaya ba nilang kaya ba nilang anong tawag nito pangatawanan yung posisyon ng gobyerno na durugin once and for all ang Communist Terrorist Group na ito. Sir Jay. Nasa kanila yun. Ngayon, Yes. sino papalit? Ewan ko. Kasi ang pwede lang pumalit siguro dyan, dalawa lang. Isang sobrang tapang na DND Secretary at isang mukhang bangag na DILG Secretary. Yun lang. Nako, delikado. Pero, Sir Jay, alam naman natin kung gaano kalapit si Madam Inday Sara sa puwersa ng mga militar.
Siyempre, alam natin na ang mga Duterte talaga, pinrioritize yan yung welfare ng mga police at mga military. Si Inday Sara na lang po actually yung nag-hold together ng administration and the opposition, yung bagong opposition, which is yung mga Duterte at mga followers ng mga Duterte. Sa tingin po ba ninyo, At least may susunod? maganda po sana na Sige po. pangyayari. Now, meron na talagang leader ng opposition. Maliwanag na maliwanag. So, Ako, malupit yun Yung totoong opposition, ha? Yan, nako po. Sabi ko nga sa inyo, kung meron nakakakilala dito sa mga Duterte na ito, Eto, isa ito. Isa ito, si Si Sir Sir Jay. Dahil talagang ito, natunghayan yan yung trabaho ng mga Duterte dyan sa Davao. Balita ko nga, Sir Jay, second safest city sa Southeast Asia. Itong Davao. At anong nakaraan, may Next to, lumabas, ano? Master Judea, Oo. na second, tinutwist nila dangerous. ngayon, Sir Jay. Parang nakikita natin sa social media, tinutwist nila from second na safest safest city sa Southeast Asia, naging second na sa hindi safe na city ang Davao. Parang yun ang pinapalabas nila Kung gagawa sila ng sarili nilang survey, gaya ng ginagawa ng RTFND, Yun. no, na survey group ni Speaker Romualdez, pwede yun. Hindi naman lang pwedeng baguhin yun dahil hindi Philippine-based yung survey company. Ang number one sa safest is Chiang Mai in Thailand, 75%. Apo. Ang Davao City, 72.40%. No? Ngayon, doon sa highest crime rate, number one ang Quezon City, At Manila. which is in Metro Manila. Number 3 ang Cebu. Number 6 ang Iloilo. No? Yun ang mga nasa... Hindi na pwedeng baguhin yun. Kahit anong twist pa ni Cass Jarrett, no? Nako. o ni Mike Abe. Nako. Walang mangyayari yan. These people are bobo to the ano tawag yan? Nth level. To the core. Matindi Kasi isipin mo babaguhin nila na susubaybayan ko yung alam mo, ako mataas ang respeto ko doon sa mga kulang sa kulang sa utak Nako. Anyway. Ibang klase. Kasi pag teacher ka, dapat ang concern mo doon sa menos, di ba? Para maturuan mo. Sa bagay. May Ma-educate punto. mo. Pero Wala palagay ko wala akong masamang tinapay doon sa mga yan. sa tatanda na ng mga yan, mahirap kaibigan ng ko yan. yan, sir. Matatanda na yan, mahirap ng baguhin ang prinsipyo ng mga yan kung wala kang pera. Naghahanap buhay Wala ka namang magagawa, naghahanap buhay lang sila. Patawarin nyo lang sila. Sige. Pero Lalo ito, na si Jay Guevara. Ayun. Hindi. Tayo, relax ka lang. Yung puso mo, no? Pagka nababanggit yung pangalan ni Mike Abe, parang sumasabog namang pinatubo yan si Jay Guevara Saka kaya pagdating kay Cass Jarrett Nako, delikado itong mga binitawan. Pero sabi nga ni Jay, gusto daw niyang makausap yung mga yan, mag-live daw sila, mag-debate sila kahit daw sa sala Doon na sa living room, mga hinahamon niya Loko-loko talaga ito si Jay Guevara. Maraming salamat, Sir Jay Sonsa. Isa kang alamat. Sana po ay sa susunod po muli. It's a pleasure. Alright, God bless, sir. Maraming Thank you. salamat sa inyo. Maraming salamat din po sa pagpaunlak, Sir Jay. Maraming salamat. Good night po. Grabe, no? Napaka... Matindi talaga to si Sir Jay. Matindi. Matindi talaga. Banateros din Ang sarap nito i-guess ni Sir Jay lagi, no? Napakarami nating natututunan. Galing dito sa text message ni Charito Bangug. Ayan, sabi niya, di nyo man lang nabanggit mga senador ang pang-aapi sa KOJC at Davao. Huwag kayong pumunta sa Davao pag eleksyon. Kilala nyo lang sila pag eleksyon. Tama, Ako po. Ganito rin yung sinasabi ng mga mangingisda sa Masinlok, di ba? Kilala nyo lang kami pagka-eleksyon. Pag Pero, kailangan nyo kami. Pero pagka nanalo na kayo, hindi Si nyo na kami Senator kilala. Bato. Oo. Ito, Senator Bato na Ito, talaga to, sigurado na to. Hindi Senator Bongo. Ayos kayo, Bato. Senator Bato. Si Senator Bato, nakatulog na kasi tayo kaya hindi na tayo naninito Si Senator Bato, nakapag-comment dito sa pagre-resign ni Inday Sara. Pero walang comment sa nangyayari sa Davao, Senator Bato, para kang media, ha? Yung media ngayon, unahan sa balita kay BP Sara. Ay, Senator Bato. Pero hanggang ngayon, nung sinaktan ng mga taga-KOJC na bata at babae,
hindi nyo binabalita etong tungkol sa paninira ng US sa China, patungkol din dito sa mga vaccine, COVID, etc., etc. Tahimik kayo, mga lintik kayo, mga media. Oy, pero magandang development tungkol dyan sa vaccine, ha? Yung propaganda di umano. Yes. Mukhang, si Amy Marcos, Iimbestigahan. tatawag daw siya ng Senate inquiry. Naku po. Ito lang, di ko lang alam kung yung mangyayari. Kasi, wala. Mukhang kasi yung sa ayuda niya, yung ang Sa tawag dyan, PI, PI niya, wala nang nangyari. Di ba? Ang dami na eh. Halos pare-parehas lang naman sila eh. Puro intro lang to. Intro voice lang to mga to eh. I-introhan nila, Nagagalit si Coach, maghihiring-hiring, tapos pa sa kalagitnaan, nawawala din. Nagsasayang lang kayo ng pera ng bayan, kuryente, at mga kinakain nyo dyan sa Senado, tigil-tigilan nyo na yan. Oo, pero isa pang Ituloy ano, nyo. Kung maghihiring kayo, siguraduhin nyo na may makukulong or may mapapanagot. Kasi kung ganito, naknagto ko, sinasayang nyo lang ang pera ng taong bayan. mabigat ito kasi ano to, parang ginawa tayong ginawa tayong guinea pig. Mantakin mo, ang dami namatay dahil daw dito sa propaganda na ito. Dahil ang dami mga Pilipino na ayaw doon sa bakuna na galing sa China dahil demonize na naman nila. Oo. Di umano, mas kaya daw madami din mga death after or post-pandemic or post-COVID deaths dahil daw may mga side effects. Etong Sinovac? hindi, Yung Pfizer? yung mga products aside from yung sa China. Okay. May nagko-komentaryo dito. Parang tulfo din yan si Amy kasi puro lang dada. Wala namang... Oo nga. pag naimbestigahan sa Senado yan, mabibilib kami. Uy, ba't Pero kung tinag- hindi, puro kodana lang din yan si Senator Amy. Uy, ba't di- Kayo bang mga nanonood, lagay nyo sa comment Madali section, lang. no? Naniniwala ba kayo sa mga ganyan ni Senator Amy? Oo, madali lang mag-imbestiga, pero ang mahirap yung susolusyonan mo. Correct. Dinamay mo si Ideal. Maraming followers sa sa YouTube. Sino? Lagot ka dyan. Si Ideal, Rafi Tulfo. Ay, hindi pala. Binasa ko lang yung komentaryo dito. Binasa lang naman natin eh. Binasa. Sorry po, sir. Sir, sorry po. Pero isa Sir. pang hinihingi natin kasi alam mo, kaibigan natin si Senator Robin, pero sisingilin ko lang siya doon sa, nakahiring ng isang beses patungkol sa SMNI franchise. Nagtataka ako, ba't hindi na nasundan? Kaya Senator Robin, alam ko busy ka, at saka naka ang Senate, recess ba tawag dyan? Sana pagbalik mo, maanuhan na natin kasi yung suspension ng SMNI, parang tagal na. walang katapusan, ang tagal na nun. Dapat dapat masolusyonan na natin yan kasi yan po ay pagsikil sa malayang pagpapahayag. Correct, Sabi ni Maneth, basahin mo. Sabi ni Naneth and friends sa YT, dapat ipatawag si Virus para mag-hearing tungkol sa child abuse. Ano sa tingin nyo? Patawag Nino. Sino magpapatawag? Antayin na lang natin yung tawagin siya ni Mukhang walang magpapatawag dyan. Mukhang magkakakampi na yung mga yan. Tungkol saan? Sa PhilHealth? PhilHealth ba? Uy, isa pa yan Speaking of PhilHealth ang dami-dami na namang tabon natatabunan na naman yung expose ni Harry Roque Na tungkol 90 dyan billion. sa 90 billion. Hindi lang daw 90 yun, meron pa daw 200 mas malaki plus doon. before that. 6-digit billion Ako po. na kinakatkong dyan sa PhilHealth. Dapat natin yan, natutukan natin yan. Sana all, no? Sana all Grabe talaga itong mga pangyayarin to, Coach Oli. Ibang klase. Talaga. Ito lang naiisip ko, no? Ito lang naiisip ko kung bakit nag-resign si VP Sara Duterte. Sige, Sa sige. tingin ko dito, ito si VP Sara Duterte ay sukwang-suka na dito sa mga pinaggagawa nitong ibang politiko. Hindi naman lahat. Yung ibang politiko kung ano-ano pinaggagawa dito sa bansa natin. And yet, hindi siya makapagsalita dahil siya ay secretary or membro ng gabinete. Siguro, This time. this time, sa pagkakataong ito, Pero, makakapagsalita na si VP Sara Duterte at humanda-handa kayo. Kasi itong mga Duterte, mahal nito ang mga Pilipino. Hindi katulad yung mga buwisit kayo. Yung Meron mga silang pinagagawa nyo. Coach Oli, Diba? meron silang katulad sinasabi mo kanina yung the July formula Ayun. July 4. Hindi natin alam kung... Nako, sabi ko nga sa inyo, napapraning na ang mga yan. Pati nga tayo napapraning din Diyos kasi ko, di Lord. natin... Napapraning na yung mga yan. Pero hindi... Again
Kasi sila Harry Roque, nagsalita na sila. Alam naman natin, close yung mga yan. Correct. So, Oo. baka may mga usapan yung mga yan. Siyempre, alam naman natin, mga personality yung mga yan. Tsaka close yan sa mga Dutertes. Of course. Madami ding nagsasabi na ang prediction nila, si Inday Sara na ang bagong opposition. Opposition. Pero Nako. hindi kino-confirm ni Inday yan, ha? Wala pa. Wala Kasi- rin. So, tingnan natin. Hindi natin alam kung ano mangyayari. At ito, may nabasa ko, papunta ako dito, galing sa, habang nasa traffic tayo, may nabasa tayo na na hindi daw magbibigay ng any information or any interview, hindi magpapa-unlock ng interview si BP Inday Sara up until July 19 Naku regarding po. dito. Naku, July na. Dalawang araw bago ang SONA, ang tawag diyan, yung Effectivity ng resignation niya. Oh, kasi meron siyang Oo. meron siyang ang tawag diyan yung 30 One day ma- one- 30 day, one month 30 day notice ang tawag Notice, diyan, or yan. 1 month na turnover. Pila daw ngayon sa Goldilocks. Pila, Kasi ang daming napapraning. Hindi, bibili na nila Naubos yung lahat ng pulburon. pulburon. Naubos yung pulburon sa Bibili- Goldilocks. Naku. Nagkakaroon Ito si, na, delikado. ito si BP Inday Sara, lahat ng kilos niya, pag-iisipin ka talaga eh. Tingnan mo. Pero ngayon, mapang-asar siya. 2 days before the SONA, yun ang effectivity. Sabi ko nga sa inyo, may mga naririnig tayo na maano lang daw yan. Maganda lang daw yan, pero lintik daw yan. Para daw, yan. Parang mas matindi pa sa tigre. Oo, para daw Oo. nangangagat daw yan. Pero natawa ko dun sa Franz Castro, Defense Secretary. Okay lang, para yung letter V maging B. Hindi, ito na lang. Palitan niya na yung curriculum, yung Filipino maginang Pilipino. Ganyan, tapos yung Cebu maginang Cebu. Ito, Boss Dada Consoli, no? Di ba, Franz Castro, DepEd. Tapos, NTFL ka, Raul Manuel. Puta, tandem, eh, no? Maganda yun, ha? Oo, talaga naman. Sigurado, sabi ko, pag ganyan ang ganyan. Sabi nung nag-text, nag-message dito, nag-comment. Ano ba? Oo, baka daw sa, Mount Arayat na yung classroom. Wala yan. Lilipat na ako ng Davao, doon na ako Pinaghirapan ni Pinaghirapan ni BP Inday. Madam Inday. So sa lahat ng mga teachers, estudyante. Ako kasi naniniwala ako na ginawa to ni Inday para sa inyo eh. Kasi nga napakalaki ng responsibilidad na hinahawakan ng isang DepEd secretary. Correct. Kung si Inday Sara kasi ang DepEd secretary at pinupolitika ang mga Duterte, hindi siya makakapagtrabaho ng sobra kasi nga yung mga budget na i-allocate sa kanya laging bawas, laging ipitin. Syempre, sa dami ng dapat na mga proyekto para ang ating sektor ng edukasyon ay ma-improve, tapos wala kang pera na i-budget sa'yo, paano mo magagawa yung trabaho mo? Yan. Hindi ba? Ayaw naman ni Inday Sara na nandiyan siya, magmumukha. Kasi ang ginagawa nila, pinagmumukha siyang hindi epektibo eh. Oo, Kasi nga, pinagmumukha wala siya. siyang pera eh. Pero ito, Boss Dada, may dalawang teacher na kapatid eh, no? At alam din naman ng mga teacher yan kung paano naglingkod or nanilbihan, kung ano yung klase magtrabaho dyan si BP Sara, dyan sa DepEd Secretary. Yung kapatid ko, makaleni yun, yung dalawang kapatid ko. Pero gustong-gusto nila ang pamamalakad ni BP Sara Duterte kasi hindi sila napapagod. Yung mga admin task na wala. Yung mga kapatid kong teacher nagtabaan eh kasi wala silang ginagawa. Hindi, tsaka laging sinasabi nila Franz Castro, nila Manuel, na wala daw nagawa si Inday Sara para sa mga sa sektor ng edukasyon. Sabi ko nga, yung mga paaralan, yung mga buildings, classrooms, additional classrooms, yan eh. Under po yung LGU yan, hindi naman trabaho ng Department of Education yan. Kaya propaganda na itong mga to, ibang klase. Sinasabi nila walang nagawa sa mga teachers, ang ACT Teachers Party List. Tanungin mo kung may nagawa na para sa teacher. Walang ginawa yan. Kung ginawa yun lang si Duterte. Baka kahit waiting shed, wala pa na paiba tayo. Walang Yan ang Tsaka teacher, kita mo sabi nga ni Inday Sara doon sa isang speech niya, 30 days pa lang silang nandiyan. Yung parang bakasyon ng mga teacher. Na-implement nila Inday, samantalang sabi nga ni Inday, di ba Jurassic Park na daw yan si Franz Castro. Hindi pa nila nayaan yun. Ibig sabihin, pag Jurassic, pangit. Hindi, matanda na. Tumagal na yan sila sa pakikipaglaban para sa teacher, pero wala naman sila masyado nagagawa para sa teacher. Pangit talaga eh. Ganun, marami magandang Jurassic. Pangit. May comment dito Galing kay Safety and Security Vlog. Nako, solid na solid. Na fake news to. Itong kaibigan natin na ito eh. Oo. Na fake news to. Basahin natin. Sabi ni Safety and Security Vlog, sabi niya, noong PL inquiry ni Senator PI yan, no? PI inquiry ni Senator Amy,
Ang malaking tanong, bakit walang nananagot? Anong nangyari sa mga bilyon na siningit? Nasingitan na rin kaya? Nagtatanong lang po. Naku, Yan. hindi natin masasagot yan. Oo. Kasi katulad nga ng sinasabi natin, may hearing pero wala tayong nababalitaan kung ano nangyari. Wala tapos na. Diba? Hindi natin alam kung saan na napunta yung mga nawalang pera, di ba? So, sana naman sa mga susunod na hearing tayo nananawagan sa mga senador. Kasi parang sa baba sa lower Meron house pa pala no? tayong isa pang abangan, Banateros. Ano yun? Oo, inatapos na pala yung extradition trial ni Arnie Tevez. Uwi na. Ay, nako syempre ang DOJ. Oo. Ano yan? Very hopeful sila na ma-extradite si Arnie Tevez. Nag-press ko na ba? Nag-press ko na? Wala pa. Hindi, basta ano yan, hopeful sila kasi alam mo naman ang DOJ, mahilig na magbigay yan ng pag-asa. Case close. Oo, Case close, 99%. Case close yan, 99%. Mapapauwi yan. Kasi Attorney Topacio, ang legal counsel ni Tevez, Attorney Tevez. ni Congressman Tevez. Tevez, ay wala pang opinion tungkol dito. Sabi nga niya, Alright. antayin natin desisyon. So mga 10 days from now, lalabas yung decision ng Timor-Leste whether yung extradition request ng Pilipinas ay go or no go. Yan. So Abangan na lang natin. Abangan na lang natin. yan, Kasi ngayon, wala pa tayong gaanong impormasyon regarding dito. Baka magkamali tayo. Nakakaya naman. Yes, si Congressman Arnie Bakit Tevez ba ay, attach sila dyan kay Kong Tevez? Ang daming dapat pagtuunan ng pansin. Kasi nga, dapat matupad na yung 99%. Ang tagal na eh. Ang daming sasabihin mahuhuli, tsaka, hindi naman nahuhuli. Sa tuwi naman mayroong issue sa Pilipinas na malaki. Ang ano naman nila lagi, Tevez, Bantag. Lagi naman ganun. Tapos ngayon, nadagdagan na. Oo, nadagdagan na. Nagkaroon pa ng baste. Baste. Tapos, Pinasok pa siguro. Oo, ay guwo pa. Meron na naman yung Pogo. Ang Ang galing. kinokonekta naman kay Harry Roque. Dahil ko sa inyo, marami silang ano. eto may lalaki ngayon, nililink kay Atty. Harry Roque. Oo, walang Bakit? Pag napatunayan nyo ba, lalaki ni Harry Roque yun, gaganda ba Pilipinas? Baba presyo ng bigas? Sobrang cheap nyo naman. Pati ba Ayusin. naman yung pati yung public na, yung private na buhay ng tao. Malay nyo ba kung, miski ko, alam nga naman kung may kasama akong, sa ibang bansa, siyempre, pogi din pipiliin ko. Siyempre, Hindi di ka ba? magsasama ng pangit. Oo, di ba? Kung may choice ka magsama naman. ng pogi, ba't ka magsasama ng pangit? Pangit, di ba? Talaga. Kaya Tayo At sa saka pogi. siyempre, proud ka pag kasama mo, pogi. Oo, tsaka mantakin mo, alalay mo, pogi. O, Di ba? buhatin mo yung bag ko. At kahit sabihin pa natin, kung ano man yun, kung totoo man yun, wala kang pakialam dun. Bakit ba? Iniigit sa Buhay pogi. niya yun. Ang importante, sagutin nyo yung niya, expose niya tungkol sa 90 billion. Yan. Dahil kahit ano Oo. pa yan, kahit dinosaur pa yung kasama niya dyan sa abroad, Oo. wala yung connection sa buhay ng mga Pilipino, mga walang hiya kayo. Ito nga ang siste. Nung lumabas yung 90 billion, tsaka lumabas yun. Wala na yan. Uso kasi nga. Hinanapan talaga eh. No? Uso kasi ngayon yung mga chismis eh. Oo. Puro chismis. Lahat na eh. lang, pinatula. Lahat Alam mo na nung nasa Pampanga, paano yung dikit ko kay Jay Guevara? Bakit? Pogi eh. Ay, baka Gusto ko yan. na-associate ako Lahawakan sa ka. pogi. Maging issue pa yan, ha? Oo. Pero ano ikaw yan. ikaw talaga ang pinaka-rockstar doon. Ikaw talaga pinakamasikat doon sa maisog talagang. Hindi, Siyempre, kasi alam nyo si Boss Dada, minsan na pagkaamalan tayong si Jollibee. Kaya pala mga bata Yung mga bata yung lumalapit sa akin magpa-picture. Oo. Pero ito, bigyan nyo ng komentaryo. Kasi Alin dyan? tinanong ko kanina, yung tungkol kay Aimee. Naniniwala pa ba kayo kay Aimee? Ang daming sagot. Ano sabi? Wala, hindi totoo yan. Puro dakdak yan. Ay, nako. Pero masasabi Wala, pero mahina. consistent, kung consistency ang pag-uusapan, consistent si Aimee na siding with the Dutertes. Consistent yun. Kasi kanina nagsalita na rin siya na kahit saan ka magpunta, Inday Sara, kasama mo ako. Nako. Dapat hindi ka lang consistent sa mangga. Dapat yung sinasabi mo, consistent ka rin. At tinaturn mo into Grabe an ka action. Naman, grabe ka naman sa mangga. Ano? Grabe Hindi, ka naman pagka sa minsan mangga. kasi, pagka sobrang mangga, acid, di ba? Oo. Acid yan. Kaya dapat Bakit binabanatan si Anharot? Binabonata mo si Anharot, ha? Okay, sorry. Wala. Anharot, mangga ka daw. Hindi mangga yan, sandok. Sandok na pala yan. Nako po. Oo. Ayan. Kaya siguro, Coach Oli, final final Hindi message. pa, marami pa akong sasabihin. marami pa, sige. Last message. message, okay. So, yun nga, syempre, napakatindi ng mga nangyayari ngayon simula nung Lunes. Di ba? Naging successful yung ating Maisog Rally. Tapos, ito, nagsalita si Basti Duterte, sumagot si Bongo. Confirmed po, na nakita ko sa balita sa isang mainstream. Ewan ko, mahirap na maniwala sa mainstream, pero kinonfirm ng isang mainstream media na
yung ating binasa kagabi na statement ni Kumpirmado. Senator Go, confirmed na sagot niya yun. So nakita natin yung sagot na yun, kinontent natin yung kagabi, hindi tayo masaya dun sa sagot na yun. Ay nako, hewan ko talaga dito sa mga Alright. kaibigan ni PRD. So napakarami. Ito na naman, yung kay Inday Sara, nangyari na naman. May nangyari pa dyan sa South China Sea. Napakaraming issue sa bayan natin. Kailan kaya magkaka-concert ulit? Kasi ang daming issue. Siyempre, pagka, malamang, siguro, next weekend, meron naman. Medyo Pero, stressful grabe. ngayon eh. Buhay na Medyo buhay. stressful. Buhay na buhay ang mga balitaktakan sa YouTube, sa Facebook. Alam niyo naman, ang Banateros Brothers ay social media yan, no? Yan ang mundo natin. Correct. So talaga naman nakakatuwa. Kaya abangan ninyo yung aming mga live streams sa si Coach Oli, Master Judea, Boss Dada. Siyempre, Banatbay, ano yun din Banatbay. natin? Yung mga mga kaibigan natin, Brothers Travelers. Ayun. Yan, sila Spencer Lacalle, Jojo de Guzman. Jojo de Guzman, siyempre, Jay Master Guevara, of TV. course, Master Jay TV. Guevara, yes. At saka si Banatbay na may sakit. Banatbay, get well soon. Get Sana well soon. bukas, kasama ka na namin dito. Nandito na ba si Boss Bay bukas? Sana Oo. pag wala siya, wala Magaling ka tayong bukas. magagawa, kundi bumalik ka. So bukas, sana nandito na si Banat Bay. At try natin na makuha ang panig ni Baste. Malay mo naman, bukas Malay makausap mo. natin. Malay natin. Malay mo, di ba? Oo, di ba? Oo, malay natin, makausap Oo. natin si Baste. Kasi Sana. baka tumanggi pa eh. Sabihin ko na ngayon, Baste, bukas interviewin ka namin ha. Kasi tatanungin namin kung anong pabango mo. Yun. Kasi ang daming nagsasabi sa Dami, comment section, si Basti daw, kahit daw pawis, parang amoy baby. Amoy pa baby. din. Kanina nga sa live ko, nag-aaway-aaway sila. Akin si Basti, akin si Basti. Nag-aaway-aaway na sila. Walang hiya, oh. May asawa na yun, si Mayor Basti. Kayo naman. Oo, kayo talaga, oh. Hindi, pagbigyan na natin sila. Pagbigyan na natin so, sila. ayun lang po ang akin. Kapit lang, magbantay. Kung wala nang tiwala sa ibang mainstream media, wag mag-alala. May SMNI News Channel. Kung gusto niyo ng totoong balita, walang kinikilingan yan. Lahat yan, totoo lang. At syempre, yung ating mga YouTube channels, manood course. kayo dyan. Syempre, Master Judea, final thoughts? Okay, sa akin, ito mga kababayan, mag-antabay tayo dahil dito sa pagre-resign ni VP Sara, marami po tayong abangan at sigurado mag-iiba ang mundo ng politika dahil dito. So, basta, Yanig. ang Banateros, nandun lang tayo sa tama. Di ba? Doon lang tayo sa Tama tama. palakpakan. Pag mali, Mali, siguradong banata. babanatan yan. Kocholi, Last message, media, balitaan nyo naman yung nangyari sa KOJC. Yung mga pananakit dyan. Ang bibilis nyo sa Balita balita. naman nila. Ha? Water cannon nga daw eh. Pero yung mga nasaktan, hindi nila binabalitan. Nasaktan na nga yung pulis. nasaktan yung pulis, ikaw ba naman? Oo Media naman. na ito. Baby yung mga yun eh. Dapat nga, pinulbuhan pa natin eh. Para ano eh. Pagkaligo, pulbo. Naka-bulletproof, basa lang pinalaking Ayun yung nga. case yun. Ako kayo talaga. Sana daw, kung alam lang daw na nagkapote sila, hindi sila nag-bulletproof. Tapos Pero ngayon sabi- pag-resign si BP Sara, unahan sila ng unahan sa Oo, balita. hindi ba? Unahan sa balita. Musal kayo. Pero ito, exciting talaga to. Ito. Sige, Coach Oli, sa'yo yan eh. Oh. Hindi, ikaw na, sige. Hindi, sige na, okay lang. Oh. Hindi, ikaw na. Hindi, may Ibabagsak. sasabihin pa si Coach Oli. Ay, number 3 sa kanya yan. Hindi, ako masaya. Masaya ako ngayon. BP Sara, eto na. BP Sara Duterte. BP Sara Duterte. Kita-kita po tayo uli, mga Banateros. Dito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan. Pagmali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman po si Master Judea para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.